iniwan. Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Tama na! Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Wala ka ng kawala. Ipalalasap ko sa'yo ang lupit ng aking paghihiganti! Nagawa ko! Isa na akong ganap na guro! Minsan, kailangan nating masaktan para matutong lumaban. Minsan, ang sakit na idinulot ng iba ang siyang magpapalakas sa atin. Ito ang natutunan ko sa lahat ng mga naranasan ko. Sa bawat luha, may kasamang kirot na hindi madaling kalimutan. Sa bawat sigaw ng takot, may hiwagang nagkukubli sa dilim. At sa bawat tagumpay, may halagang binabayaran higit pa sa pawis at dugo. Salamin ng mundo. Ito ang mga kwento na nagbabalik sa atin sa ating tunay na anyo. Salamin ng mundo. Ang salamin na maghahayag ng pag-ibig at pagkamuhi, ng pangarap at pagkabigo, ng buhay at kamatayan. Salamin ng mundo. Sa bawat kwento, may aral. Sa bawat aral, may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may panibagong simula. Ito ang Salamin ng Mundo. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng Teatro Entablado Drama Production. Salamin ng Mundo. Mawala aninag mo sa salamin. Matitiyak mo ba kaya ang iyong mukha ay napansin? Dahil sa buting nagawa, nataimtim at totoo. Minsan may di ka sumama sa salamin ng buhay mo. Magandang umaga po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Sa ngalan ng ating butihing Station General Manager na si DJ Eve, ako po si Zell, ang pansamantalang makakasama ninyo sa tanghaling ito. Si Riza ay isang simpleng batang nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Sa kabila ng hirap ng buhay, nandun yung kinakailangan pa niyang magbenta ng gulay at tumulong sa pag-uuling para lang magkaroon ng kaunting salapi na maitutulong sa pamilya. Kahit kinukutya ito ng mga kaklase dahil madalas kamote lang ang baon, hindi pa rin ito sumusuko. Minsan pa nga ay napuputulan pa sila ng kuryente sa bahay, ngunit hindi iyon naging hadlang. Kinailangan pa niyang umupo sa ilalim ng poste ng ilaw para lang may magsilbing liwanag sa kanyang pag-aaral. Mga giliw naming taga-subaybay, tunghayan natin ang unang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Hatid sa inyo ng 102.7 FM DZEV Radyo Pulangi sa pakikipagtulungan ng DJ Eve's Multimedia Production
at ng Teatro Entablado Drama Production, Lechon. Dito pa rin sa ating dulang salamin ng mundo. Alright guys, look. Kamote lang ba yan, Riza? Wala man lang kanin. Grabe ha, sobrang weird naman. Baka diet siya. Low budget style. Oo, okay lang to. Masustansya naman. Mabubusog rin naman ako. Healthy living daw. Ang sabihin mo, wala ka lang talagang pambili ng pagkain. O baka naman tipid mode lang. Tara na nga. Baka makamote rin mga utak natin. Hoy, ano meron dito? Bakit kayo tumatawa? Wala. Weird kasi si Riza. Nakakatawa. Weird. Ano yun? Dahil lang sa kamote ang tanghalian niya. Eh biro na naman. Huwag ka nga masyadong seryoso. Relax ka lang. Biro? Bullying yan. Yan ba ang version ng biruan para sa inyo? Bro, relax ka lang. Walang personalan. Masyado ka namang hati. Relax. Kung kayo kaya ang pinagtatawanan, matatawa rin ba kayo? Dani. Walang personalan? Eh personalan nga yung ginagawa ninyo. Umayos kayo ha. Dani, okay lang. Hayaan mo na sila. Huwag mo na silang patulan. Ay hindi. Dapat malaman nila ang tama at mali. Dahil lang sa ulam, pagtatawanan ka nila, ano yun? Hoy, ayusin nyo nga yung mga buhay nyo. Okay na. Hayaan mo na sila. Dapat lang napapagsabihan yung mga yan. Eto, may adobo ko. Hatiin natin. Huwag na. Nakakahiya naman. Ito naman, huwag ka nang mahiya. BFF tayo, di ba? Ulam lang yan. Maraming ulam sa bahay. Bukas, dala ulit ako. Tinola naman. Mga mukha ng mga yun. Kala mo naman, ang sasarap ng ulam. Tuyo rin naman. Tama na yan, Dance. Huwag mo nang laitin ulam nila. Pag pinagpatuloy mo yan, parang wala ka na rin pinagkaiba sa kanila. Hay, tara na nga lang. Malapit na mag-bell. Tara sa kantin, Riza. Ala, nakakahiya naman. Huwag na. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Sige na nga. Basta, pag may maitutulong ako sa'yo, magsabi ka lang para makabawi naman ako sa'yo. Oo ba? Since wala pa akong favor, pahingin ng kamote. Magandang umaga po, Aling Sali. Ito po yung mga gulay na in-order nyo. Sitaw, talong at kamatis. Bagong pitas po yan. Galing pa sa garden namin sa likod bahay. Oo, Risa, salamat ha. Magaganda nga yung quality. Magkano lahat? 200 pesos po lahat. Teka ha. May utang pa yung nanay mo sa tindahan, di ba? Opo, pero babayaran na po namin pag nakabenta pa kami ng ilang kilong gulay sa susunod na linggo. Ay, ganito na lang. Ibabawas ko muna yung 50 sa utang ng nanay mo, ha? Kaya, 150 na lang ang ibabayad ko sa'yo ngayon. Okay ba? Po, pero Aling Sali, para po sana yan sa pambili namin ng bigas para mamayang gabi. Pasensya na, iha. Mahirap din ang negosyo ngayon. Ako nga, halos lugi na sa bentahan. Kaya, pagbigyan mo na ako, ha? At least, nabawasan na yung utang ng nanay mo. Opo, sige na po. Maraming salamat po. Sabihin mo sa nanay mo, ha? Pag may benta ulit kayong gulay, dalhin mo lang dito, ha? Alam nyo naman, sukin nyo ko. Opo, sasabihin ko po.
kaya kami makakabayad ng utang ng buo. Oh, Riza, nandyan ka na pala. Naubos mo ba yung paninda mo? Hindi po lahat, nanay. Yung iba po, binili ni Aling Sali. Pero binawasan niya yung bayad. Kinuha rin ng ibang suki natin sa palengke yung iba. May konti pa pong natira. Ibebenta ko na lang ulit bukas. Binawasan? Bakit naman? Sabi po niya, may utang pa raw kayo sa tindahan. Kaya ibabawas na lang daw sa kikitain ko. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa nababayaran yung utang ko sa kanya. Pasensya ka na anak. Pagkasyahin mo na lang muna ang perang napagbentahan mo. Pambili ng ulam at bigas. Kung kulang, mangungutang na lang tayo sa tindahan sa labas. Sige ho, Nay. Bukas, ibebenta ko po sa kabilang palengke ang mga tirang gulay na naiwan. Huwag mong masyadong puwersahin ang sarili mo, Risa. Bata ka pa. Gusto ko lang po makatulong, Nay, para kahit paano may panggastos tayo. Salamat anak. Darating din ang araw na hindi na tayo mangungutang. Opo, Nay. Pagsubok lang to sa atin. Kaya natin to. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Riza anak, tapos ka na ba dyan? Huwag kang masyadong magpuyat ha. Baka mapagod ka na naman bukas. Kaunti na lang po, Nay. Gusto ko lang pong matapos tong takdang aralin ko bago ko po makalimutan yung lesson namin kanina. Ay nako, kung sipag lang ang puhunan, siguradong valedictorian ka na. Pero anak, baka maputulan na tayo ng kuryente. Hindi ko pa kasi nababayaran yung bill. Aha, paano na po yun? Takot pa naman si Bunso kapag walang ilaw sa gabi. Sabi ni Sale, may dumaan daw kaninang taga-Meralco sa kanto. Pinagpuputol na raw nila yung mga hindi pa bayad. Sana lang. Ay, nawala na ng ilaw, Nay. Naku po, ayan na nga. Pinutulan na tayo. Pasensya ka na talaga anak, wala pa tayong pambayad. Okay lang po, Nay. Hindi nyo naman po kasalanan eh. Pero sayang, di ko natapos tong assignment ko. Baka pwedeng bukas mo na lang ituloy anak. Madilim na eh. Hindi na po, Nay. Gusto ko pong tapusin ngayon. Lalabas na lang po ako sa may highway. Maliwanag pa po doon sa tabi ng poste. Makakapagsilat po ako roon. Sigurado ka. Gabi na, baka mapadaan yung mga tambay. Mapagtripan ka pa. Opo, Nay. Diyan lang po sa tapat. Tanaw niyo po ako mula rito. Huwag kang mag-alala, Nay. Kaya ko naman po ang sarili ko at mag-iingat ako. Sige anak, mag-ingat ka ha. Buti na lang may ilaw dito. Kahit ganito, tuloy pa rin. Hindi ako sasuko. Kaya ko to. Fighting! Risa! Halika nga rito. Totoo bang nagtatrabaho ka sa ulingan ni Ate Sale? Opo, Tay. Tinutulungan ko po siya sa paggawa ng uling para po may pambili ako ng sapatos sa graduation. Malapit na po kasi. Sapatos?
Aba, may sapatos ka pa dyan, di ba? Hindi mo kailangang bumili ng bago. Kasi po, tay, minsan lang naman po ang graduation. Gusto ko lang pong maranasan ng magkaroon ng bagong gamit. Ah, ano ka ba naman? Mas kailangan natin ng pambili ng pagkain dito sa bahay. Uunahin mo pa ba ang sapatos mo na yan? Tay naman, pinaghirapan ko po yun. Ilang araw po akong nagbuhat ng sako para lang makaipon. Aba, sumasagot ka na ngayon ha? Wala kang karapatang magtago ng pera sa bahay ko. Ako pa rin ang masusunod dito. Tay, para lang naman po yun sa graduation ko. Konti na lang po ang kulang. Huwag niyo naman pong kunin, please. Akin na to. Ako ang may kailangan ngayon. Huwag mo akong diktahan ha. Anak lang kita. Tandaan mo yan. Tay, kahit kailan po, hindi ko kayo sinuway. Sana naman po, magbigyan niyo ko kahit sa bagay lang na to. Hindi! Nay, tay, may sasabihin po ako. Ano yun anak? Bakit ang aga mo yatang gumising? Kasi po, may good news. Second honor po ako sa graduation. Kagabi ko pa dapat sasabihin sa inyo, kaso tulog na ako nung dumating kayo ni tatay. Aba, ang galing naman ng anak ko. Kaya nga, sana makadalo kayo ni tatay sa graduation ko. Huwag mo na kaming abalahin dyan. Marami pa akong gagawin sa bukid. Tay, minsan lang po ito. Gusto ko po sana na kayo po ang makasama ko sa stage. Eh ano naman kung second honor ka? Mabuti sana kung mapapakain tayo ng honor mong yan. Baka nga hindi ka pa nakatapos ng high school mo. Buntis ka na. Hindi po ako ganong klase ng tao, tay. Marunong po akong magpahalaga sa sarili ko. At may pangarap po ako. Gusto ko pong makatulong sa pamilya. Gusto kong maiahon tayo sa kahirapan ng buhay. At saan tayo kukuha ng pan-tuition mo? Pang-uniform mo? Pamasahe? At allowance mo sa araw-araw? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Riza. Raul, hayaan mo na siya. Bata pa si Riza. Matalino naman yung anak mo. Pangarap? Anong silbi ng pangarap? Kung gutom naman tayo, diploma ba ang ipapakain mo sa atin? Tay, hindi lang to tungkol sa medalya. Gusto ko pong matuto. Gusto ko pong maabot ang mga pangarap ko. Ewan ko sa'yo. Bukas, sasama ka sa bukid. Huwag ka nang dumalo sa graduation na yan. At hindi ka natutuloy sa high school. Raul, huwag naman. Kung gusto niyang magpatuloy, suportahan natin. Wala tayong pera, Lerma. Ayokong mangutang para lang sa kalokohang yan. Tay, magtsatsaga po ako. Mag-aaral po ako. Pero tutulong din po ako sa bukid kapag walang pasok. Madaling sabihin yan, Riza. Pero pagod yan. Gutom yan. At gastos yan. Kalokohan niyang mga pag-aaral-aral na yan. Doon sa bukid. Doon. Aasenso ka. Kaya ko po, tay. Ayoko pong sumuko. Gusto ko pong ipagmalaki niyo ako balang araw. Matigas ng ulo mo ngayon ah. Hindi po, tay. Para po sa atin tong gagawin ko. Please po. Ako nang bahala sa mga gamit niya. Sisikapin kong makadilihensya sa paglalaba sa kabilang baryo para makatulong. Bahala kayo. Pero kapag nagkulang tayo sa pagkain, titigil ka sa kalokohan mong yan. Tay, salamat po. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Tandaan niyo po, tay. Balang araw, aasenso din ako. Aasenso din tayo. Sige na anak, kumain ka na muna. Lalamig na yung kape mo.
ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang salamin ng mundo. Ay, paano kaya to, Danny? Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Iniisip ko lang kasi graduation na sa susunod na linggo. Pero wala pa rin akong isusuot. Paano kaya to? Yun lang. Akala ko naman kung ano. Parang pasan mo kasi ang mundo kung makasimangot ka dyan. Para sa'yo, madali lang yan. Pero para sa akin, hindi. Wala naman kaming ekstrang pera. Kahit yung simpleng dress, hindi namin mabili. Eh di bili ka sa ukay. Ang daming mura doon. Magaganda pa. Wala eh, kulang pa rin yun. Kasi mas inuuna ko ang pambili namin ng pagkain at iba pang mga pangangailangan sa bahay. Teka, may naisip ako. Ha? Ano? Si ate, may mga damit siyang hindi na ginagamit. Baka may magkasya sa'yo. Aha? Huwag na, Danny. Nakakahiya sa ate mo. Hoy, hindi yun ganun. Lagi pa nga sinasabi sa akin nun, pag may kailangan ka daw, magsabi ka lang. Kahit ganun, nakakahiya pa rin. Ang dami niyo nang naitulong sa akin ni Ate Marcia. Tigilan mo nga yung pride mo. Kaibigan mo ako, di ba? Danny kasi... Natural lang na tulungan kita. Pero baka isipin ng ibang tao, ginagamit kita. Hayaan mo yung mga tao na yan, kung sino man yung mga epal na yan. Sigurado ka? Kulita. Oo nga, bukas daan tayo doon after class. Naku, nahiya talaga ako. Isa, babato ka na kita. Kailangan mo ang damit sa graduation. Siyempre, konsensya ko pag di kita tinulungan. Salamat talaga ha. Oo nga. Fine. Pero basta sabihin mo kay ate na lumang dress lang. Pag wala talagang kasya, hayaan mo na. Meron yan. Masyado ka namang nega, Riza. Talaga? Oo, trust me. Sige na nga. Gusto kong presentable ka sa graduation natin. Salamat, Danny. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Drama mo. Ang susunod na tatanggap ng medalya ay si Riza de la Cruz, second honor. Isa siya sa mga mas sigipag at mabait na estudyante sa batch na ito. Palakpakan natin siya. Salamat po, ma'am. At syempre, kasama niya ang nanay niya, si Ginang Lerma de la Cruz, para isabit ang medalya. Anak, ang galing mo talaga. Lahat ng pagod mo, sulit na sulit. Salamat po, Nay. Para po sa inyo to. Congratulations, Riza. Tandaan mo, may high school ka pa at college, ha? Magsikap ka lang at sigurado akong matutupad mo ang mga pangarap mo. Opo, ma'am. Naging part po kayo at magiging parte pa ng pangarap ko. Tara na anak, nagsisiuwian na yung iba. Sige po, Nay. Ang saya ko po talaga. Ako rin anak, pero teka, may dadaanan tayo sandali. Ha? Saan po? Basta, sumama ka lang. Okay po. Nay, bakery to ah. Gusto kitang ibili ng slice ng cake. Kahit ito man lang, may maihanda ako sa graduation mo. Ha? Talaga
talaga po. Grabe, hindi ko to inaasahan. Siyempre naman, pasasalamat ko yan sa'yo anak sa pagsisikap mo. Tara, pasok na tayo. Salamat po, Nay. Basta, tandaan mo, proud na proud ako sa'yo. Opo, Nay. Mas lalo pa po akong magsisikap. Halika anak, kain na tayo. Mamaya na lang po, Nay. Gusto ko rin pong hatian si Bunso para makakain din po siya. Ang bait talaga ng anak ko. Anet, tingnan mo oh. Hati tayo. Alika. Wow, cake! Saan galing ito, ate? Galing yan kay Nanay. Binili namin kanina. Ngayon na lang ulit ako nakatikim nito, ate. Hayaan mo, sa susunod, hindi lang yan ang matitikman mo, Bunso. Pagsisikapan ni ate na makatapos kahit anong mangyari. Promise ko yan sa'yo. Salamat po, ate. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang salamin ng mundo. Maya! Lumabas ka dyan! Ngayon din! Tay, bakit po? Huwag nang maraming tanong. Sabi ko, lumabas ka! Tay, sandali lang po. Tatapusin ko muna itong mga hugasin. Bilisan mo sabi! Ba't bang tagal mong lumabas? Tay, sorry ho. Kung gusto mong umasenso kahit paano, makinig ka sa akin. Po? May nahanap akong trabaho para sa'yo. Trabaho? San po? Sa bahay ng mga dibera. Malaki rin ang bahay nila. At malaki rin magpasweldo. Pero nag-aaral pa po ako. Huwag ka nang mag-aral. Pero tay, Pag-aaral? Tutulad ka rin sa kapatid mo. Nagsasayang lang kayo ng pera. Puro gastos lang yan. pwede naman ako maghanap na ibang part-time, tay. Aba, ang dami mong reklamo ah. Nakipag-usap na ako. Tinanggap ka na nila. Pero hindi ko pa nga po sinasabi kung papayag ako o hindi eh. Hindi ko kailangan ng kumpirmasyon mo. Ako ang ama mo. Kaya akong magdedesisyon para sa'yo. Hindi naman ho ata tama yan, tay. Kahit anak niyo lang ho ako, may sarili rin akong desisyon. Isa pa po, hindi naman ako tamad. Tutulong din naman ako, pero wag naman sa gantong paraan. Ayoko pong tumigil sa pag-aaral, tay. Paraan? Ang dami mong dahilan. Tay, pakiusap naman po. 1 taon na lang oh. Makakatapos na ako. Ah, 1 taon. Eh di 1 taon pa tayong magugutom. Alam mo, Maya, puro ka pangarap. Pero hindi nakakain ng pangarap. Tay, hindi naman sa ganun. Tay, kahit pangarap lang ang meron ako, yun na lang ang pinanghahawakan ko. Ah, tama na! Ngayon din, mag-impake ka na. Bukas ng umaga, ihahatid kita doon. Tay, ayoko po. Nakapag-desisyon na ako, Maya.
Risa, bilisan mo dyan. Marami pa tayong tatamnan bago sumikat ang araw. Bumaba ka na dyan sa karo. Opo, Tay. Sandali lang po. Kukuha lang po ako ng tabo. Bilisan mo! Huwag kang kukupad-kupad dyan. Kailangan maagap para umasenso. Tay, pwede po bang umuwi ako mamayang tanghali? Magpapa-enroll po sana ako. Tumigil ka nga dyan. Para saan pa? Gastos lang yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ka na mag-aaral. Pero Tay, gusto ko pong makatapos para matulungan ko kayo balang araw. Pangako po, tutulong pa rin naman ako dito sa inyo sa bukid natin. Huwag kayong mag-alala. Suportahan niyo lang po ako. Ay nako, puro pangarap. Alam mo, mas mabuting matuto kang magtanim kaysa magbasa ng libro na wala namang silbi sa atin. Tay, hindi naman po lahat ng nag-aaral napapabayaan ng pamilya nila. Si Ate Mila nga nakapagtapos tapos ngayon may trabaho na sa bayan. Iba si Mila. May tumulong sa kanya. May pera ang tiyahin niya. Tayo, wala. Kaya makontento ka na. Pero Tay, baka po may paraan. Pwede po akong mag-apply ng scholarship. Wala kang mararating sa kakaisip ng ganyan. Mabuti pa, bumaba ka na dyan at tulungan mo kong magbunot ng damo. Pagkatapos nun, magbungkal tayo ng lupa. Tay naman. Aling Sali, wala po ba kayong trabahong pwedeng maialok sa akin? Wala pa, iha Pasensya ka na ha. Pero pwede kitang marekomenda kay Lester bilang tindera ng isda. Palihapon lang naman ang oras ng pagbibenta. Dahil kinukuha niya ang supply ng isda sa supplier tuwing umaga. Di ho ba may tindera na yon si Rose? Nag-abroad na yon, Risa. Talaga po? Kailan pa? Nung nakaraan pa. Hanggang ngayon wala siyang makuhang tindera Ayos naman ang trabaho nun kay Kuya Lester Alam mo naman yon, dakilang rakitera. Gusto rin lumaki ang kita kaya ng ibang bayan. Sa bagay po, kaya samantalahin mo na Risa. Kausapin ko siya maya-maya. Tapos, pumunta ka na lang sa kanya mamayang hapon. Sige po, pupuntahan ko siya baka sakaling matanggap ako. Magandang hapon po, Kuya Lester. Risa, hinihintay talaga kita. Kinausap na ako ni Aling Sali kanina. Recommended ka na sa akin. Wala na si Rose kaya badly needed ang tindera. Kailangan ko po talaga ng trabaho, Kuya Lester. High school na ako sa susunod na pasukan. Kaya kailangan ng dagdag na income. Makatulong man lang kila nanay. Pero kaya mo ba? Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, maglalako ka ng mga isda. Opo, kaya ko yan, Kuya Lester. Sigurado ka ha? Pero huwag kang mag-alala. Di ka naman maglalakad. May bisikleta naman dyan para magamit mo. Ihahatid mo lang naman sa mga suki yung mga order nila. Okay po. Kung may tira, ibebenta mo. Sige po. Magpaalam ka muna kina Tio Raul at Tia Lerna. Risa, ha? Opo, salamat po, Kuya Lester. Nay, Adet, may good news ako. Ano yun anak? Ba't parang ang saya mo ata? Natanggap ako, Nay. Taga-deliver ako ng isdang paninda ni Kuya Lester. Talaga, ate? Yay! Ibig sabihin makakabili na tayo ng gatas at maraming candy? Oo, Anet. Sabi ni Kuya Lester, magsisimula na ako bukas ng hapon. Sa wakas, Nay. Salamat naman sa Diyos. Ang sipag mo talaga anak. Alam kong hindi masasayang ang mga sakripisyo mo. Kahit bata ka pa, marunong ka nang tumulong. Siyempre, Nay. Ayoko nakikita kayong nahihirapan. Kahit maliit lang tong trabaho, malaking tulong na rin sa araw-araw na gastusin. Ayokong matulad kay Ate Maya, Nay, na napilitang maging katulong.
Kukumbinsihin ko po si tatay na payagan pa rin akong mag-aral. Ate, pwede ba akong sumama sa'yo bukas? Gusto kong makita kung paano magbenta ng isda. Huwag muna, Anet. Magbibisikleta lang kasi ako. Baka mahulog ka doon. Pero dadalhan kita ng fishball pag uwi ko. Gusto ko yon, fishball at soft drinks ha. Basta mag-ingat ka bukas, Riza. Umuwi ka dito at magbihis muna bago ka maglako ng isda. Huwag mo rin kalimutang uminom ng Quantumin Plus. Mabuti na lang at mayroon tayo dyan. Inabot ng kumari ko kahapon. Opo, Nay. Promise, hindi ko pababayaan ang sarili ko. Gagalingan ko para sa ating lahat. At syempre, mabibilhan na kita ng DJ Eve 16-in-1 coffee at ng Quantumin Plus. Di na tayo aasa lang sa mga bigay-bigay ng mga kapitbahay. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Oy anak, bilisan mo na. Malilate ka na sa unang araw mo sa eskwela. Opo, Nay. Ito na po. Inaayos ko lang po ang bag ko. Ayan, ayos na. Huwag kang makakalimot kumain sa tanghalian ha. Kahit kamote lang ang baon mo, ang mahalaga, may laman ng tiyan. Opo, Nay. Salamat po. Eto, 20 pesos lang to ha. Pasensya ka na anak ha, yan lang ang nakayanin ko. Binili ko pa kasi ng tuyo ang sobrang sukli sa pinagbentahan natin ng gulay. Ayos lang po yan, Nay. Malaking bagay na po ito. Salamat po. Alis na po ako, Nay. Ate Riza, bilan mo ako ng candy pag-uwi ha, yung kulay pink ba yun? Sige, pagkatapos ng pagtitinda ko ng isda. Yay! Love ako ni ate! Sige na, alis na ako. Pakabait ka, ha? Cute-cute mo. Aba. Yan na naman. Pasok-pasok sa eskwela. Para saan pa yan, ha? Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Dapat, gumaya ka na lang sa ate Maya mo para makapagpasok ka na rin ng pera sa bahay. Raul, huwag mo namang sirain ang umaga ng bata. Unang araw niya ngayon sa eskwela. Unang araw? Oo. Sige, unang araw. Pero tingnan mo lang. Hindi rin yan makakatapos. Mabubuntis lang yan. Sayang lang ang panahon at gastos mo dyan. Tay naman. Ay, ewan ko ho sa inyo. Paulit-ulit na lang tayo. Eh anong mangyayari pagkatapos? Wala namang trabaho kahit graduate ka. Tingnan mo yung anak ni Mang Pepeng. Tapos ng kolehiyo. Pero tambay pa rin. Raul, huwag mo namang... Tanggapin mo na lang kasi, Riza, ang katotohanan. Hanggang dito ka na lang. Hanggang dito na lang tayo. Ito na ang buhay natin. Makontento ka na. Huwag mong yakapin ang di mo kaya. Hindi naman pare-pareho ang tao, Raul. Si Riza ang gagawa ng sarili niyang buhay. Papala rin siya dahil sa pagsisikap niya. Kalokohan. Sige lang. Hindi yan aabot ng second year. Susuko din yan. Kung hindi mabuntis, aayaw din yan. Tay, kahit hindi kayo naniniwala sa akin, gagawin ko pa rin. Hayaan na lang po natin na panahon ng magpatunay. Aba, matapang ah. Eh di sige, patunayan mo nga. Baka sakaling mali ako. Pero sa ngayon, halika dito, Anet. Huwag kang gagaya sa ate mo. Puro pangarap. Ayoko maging tambay, tay. Gusto ko mag-aral katulad ni ate. Tama yan, Anet. Lahat dapat may pangarap. Huwag kayong tutulad sa amin ng tatay niyo na maagang nagpamilya. Kaya hindi nakatapos. Alis na po ako, Nay. Salamat po ulit. Ingat ka, anak. At tandaan mo, kahit anumang sabihin ng iba, pagtiwalaan mo ang sarili mong determinasyon. Kaya mo yan, anak. Opo, Nay. Sige na, magpakasipag ka. Pero tandaan mo, pag bumagsak ka, ako ang unang tatawa. Mas mabuti na pong masubukan kesa walang gawin. Tama yan. Sige na, anak. Baka malate ka na. Opo, Nay. Alis na po. Bye, Nay. Bye, Tay. Bye, Anet. Bye, ate. Huwag mong kalimutan yung candy ko, ha?
Riza! Oh, anong oras na to ah? Imbis na tumulong ka sa bukid, nandito ka pa at nag-aayos pa ng buhok mo dyan sa harap ng salamin? Tay, may practice po kami kasi ngayon sa school para sa linggo ng wika. Kailangan po naming pumasok kahit Sabado. Sa Lunes na ho kasi yun. Practice ka pa dyan. Anong mapapala mo sa kakapractice nyo, ha? Yung mga pananim natin sa bukid, yun ang dapat mong iniintindi. Tay, isang araw lang naman ho ito. Pagkatapos po ng practice, tutulong ako agad. Promise po yun. Hindi pwede. Yung mga kamote, yung mais, lahat yun kailangan ng dilig ngayon. Wala kang mararating sa kakasayaw-sayaw mo riyan. Hindi lang po sayaw yun. Presentation po namin to sa linggo ng wika. Gusto ko pong makasali kasi dagdag grade din naman po yun. Ba't matigas na ang ulo mo ah? Sinabi ng sa bukid ka tutulong. Wala akong pakialam kung ano ang linggo ng wika-wika na yan. Tay naman, lagi na lang po kayong ganyan. Lahat na lang bawal pag sa school. Hindi nyo man lang ba ako kayang intindihin at pagbigyan kahit minsan lang? Maintindihan? Ang gusto ko lang naman, matuto kang tumulong. Hindi yung puro eskwela, tapos wala namang napapala. Tay, may mararating po ako rito. Gusto ko pong makagraduate. Gusto ko pong matupad yung mga pangarap ko. Kahit pa ulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, wala akong pakialam. Ayokong habang buhay tayong maghirap dahil sa baluktot niyong paniniwala. Ano naman sa akin kung may pangarap ka? Pag wala kang pera, wala rin yan silbi. Kaya nga po ako nag-aaral para may mararating ako. Kaya ako nag-aaral para magkapera. Kaya ako nag-aaral para balang araw hindi na tayo maghihirap ng ganito. Tumigil ka dyan! Sumusobra ka na! Pag sinabi kong sa bukid ka pupunta, sa bukid ka pupunta. Hindi, Tay! Kayo ang sumusobra na! Pasensyahan tayo, Tay! Pero hindi ako susunod sa inyo. Pasensya na po, Tay. Pero hindi ako pupunta sa bukid ngayon. Hindi ako pupunta sa bukid sa ayaw at sa gusto nyo. Aba, sinusuway mo na ako ngayon, ha? Hindi ako sumusuway, Tay. Pinaglalaban ko lang ang gusto ko. Hindi lang basta gusto, kundi kung ano ang tama. Nasa bandang huli, gustuhin mo man o ayawan, pakikinabangan mo rin. Ipaglaban pala, ha? Halika rito! Aray, Tay! Tama na! Nasasaktan ako! Lumapit ka rito! Tay! Tama na po! Wala kang pupuntahan kundi sa bukid! Sorry na po talaga, Tay. Pero sa ngayon, hindi mo na ako mapipigilan. Mamaya mo na ako sihilin. Diyan na po kayo. Risa! Risa! Sabi nang bumalik ka rito! Mamaya na po. Risa, sandali nga. Ano yung nasa braso mo? May mga pasaka na naman Wala to, Danny. Nadapa lang ako kagabi habang nag-iigib ng tubig. Nadapa? Risa, ilang beses mo na bang sinabi sa akin yan? Hindi mo na ako maloloko, no? Yung tatay mo na naman ba? Danny, hindi talaga. Nadapa talaga ako kahapon. Iyon lang yun. Pero halata Hindi naman ganyan ang hitsura ng nadapa lang. Parang hinampas ka ng sinturon o ng kung ano man. Sabi ngang hindi nga, Danny. Saka hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig pa tayo ng ibang classmates natin. Issue na naman yan. Wala akong pakialam kung may makarinig. Hindi tama ang ginagawa niya sa'yo, Risa. Hindi mo deserve yan. Tama na, please. Huwag mo nang palakihin. Hindi mo naman ako maiintindihan kahit anong sabihin ko. Naintindihan ko. Alam kong sinusubukan mo lang na maging mabuting anak. Pero, Risa, minsan, kailangan mo ring ipaglaban yung sarili mo. Madaling sabihin, pero hindi ganun kadaling gawin, Danny. Tatay ko pa rin siya. Oo, tatay mo siya. Pero hindi ibig sabihin na pwede kanyang saktan kung kailan niya gusto. Hindi yan sukatan ng disiplina. Ayokong marinig to, Danny. Huwag na lang nating pag-usapan to, please. Fine. Pero sana, kahit papano,
Mapatunayan mo sa kanya na kaya mong ayusin ang buhay mo nang hindi mo kailangang masaktan. Alam kong matalino ka, Riza. Nakikita ko kung gaano ka nagsusumikap. Wala yun. Sa araw-araw kasi na nakikita ko si inay na naghihirap para sa aming lahat. Nadudurog ang puso ko. Alam mo ba, ikaw na yung top sa section natin. Pati advisor natin. Proud na proud sa'yo. Hindi naman siguro. Mas marami ang mas magaling sa akin. Hindi Sa totoo lang, kung tuloy-tuloy yan, baka ikaw pa ang maging valedictorian. Huwag mo akong biruin, Danny. Hindi ako nagbibiro. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Kahit anong pagod, hindi ka sumusuko. Kung alam lang ng tatay mo yon, siguro, baka matuwa rin siya. Sana nga, pero salamat ha. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Wala yun. Gusto ko lang maramdaman mong may kakampi ka. I am here at your service. O tara na, recess na. May dala akong pizza. Share tayo. Pizza? Grabe, sosyal na. Syempre. Para sa future valedictorian ng batch natin. Loko ka talaga. Pero sige, tara. Gutom na rin ako. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. O, halika na, kain na. Mainit pa to, baka lamamig pa. Grabe. Ang lutong ng balat, Pakinggan nyo. Ayan, sarap. Grabe. Tatay, akin tong part na may balat Bakit ikaw ang kumain? Diba dapat ako ang kakain yan kasi ako ang bumili? Huwag kayo mag-away. Marami yan. Ito pa, dagdagan ko yung laman ng plato nyo. Nanay, gusto ko din po yung may sauce. O, sige. Ito, huwag mo kalimutan kumuha ng kanin. Baka puro ulam ka na Ate naman. Riza, ang bango yung pagkain nila ate, ang dami. Ano yun, Annette? Ate Riza, ang bango yung pagkain nila ate, ang dami. Tapos mukhang sarap na sarap pa sila sa pagkain. Oo nga, mukhang ang saya rin nila. Ate, ano lasa niyan? Masarap yan, Annette. Malutong yung balat. Tapos yung laman, malambot. Parang baboy na may sauce na matamis. Gusto ko po ate, kahit hiwa lang, kahit maliit lang. Sa birthday mo, bibili tayo, promise. Kahit 1 piraso lang, para matikman mo. Talaga ate? Promise mo ha? Promise, kahit hirap tayo, gagawa ng paraan si ate. Para makakain ka kahit konti. Ate, hindi na ako makapaghintay sa pagdating ng araw na yun. Oo, Annette, huwag ka mag-alala. Sana may ganyan din tayo minsan ate, yung may lechon. Tapos kakain tayo ni nanay at tatay. Tiwala lang, mangyayari yan. Matagal pa naman yung birthday mo kaya makakapag-ipon pa si ate galing sa paglalako ng isda. Ate, gusto ko po yung may balat, sabi mo kasi malutong. Oo, ikaw ang unang kakain ng balat sa birthday mo, ha? Yay, kakain ako ng balat. Meron na akong 500 pesos. Yes, sakto na to. Makakabili na ako ng lechon para sa birthday ni Annette. Ano na naman yung binibilang mo, ha? Pera? Saan mo na naman nakuha yan? Tay, ito po yung kinita ko para sa mga umorder ng isda. Para po sana kay Annette. Kay Annette? Para saan? Birthday niya na po sa susunod na linggo. Gusto ko po sana siyang bilhan ng lechon. Kahit maliit lang po, Tay. Para naman po maramdaman niyang espesyal yung araw niya. Lechon?
Aba, mayaman ka na pala. Sa hirap ng buhay natin. Lechon pa talaga ang iniisip mo? Hindi naman po ibig sabihin na kahit mahirap lang tayo, hindi na po tayo pwedeng kumain ng lechon. Di po ba? Ewan ko sa'yo, Riza. Tay, hindi naman po to galing sa inyo. Ako po ang nag-ipon. Kahit isang beses lang po sana, Tay. At ano ngayon kung ikaw ang nag-ipon? Sa bahay na to, ako ang masusunod. Akin na yan. Tay, pakiusap naman po. Huwag niyo hong kunin to. Akin na sabi! Tay, huwag po. Pinaghirapan ko po yan. Para kay Annette yan. Tumahimik ka! Tay, bakit po ganito? Para lang naman po kay Annette yan. Ako pa rin ang masusunod! Tay naman, ang lupit niyo sa akin. Kailan niyo ba ako maiintindihan? Ba't malagi kang ganyan? Ang drama mo! Wala akong panahon dyan! Annette, huwag ka na malungkot ha. Promise, bibili pa rin tayo ng lechon para sa birthday mo. Pero ate, sabi mo kagabi may pera ka na. Kinuha ni tatay, di ba? Oo nga pala, sayang. Pero gagawa ako ng paraan. Hindi pwedeng wala tayong handa sa birthday mo. Paano mo naman gagawin yun ate? Wala ka na ngang pera. Sisikapin kong mabenta yung mga gulay sa teachers doon sa school para dyan. Ate, okay lang po. Huwag na lang. Nangako si ate, di ba? Tutuparin ko yun. Baka mapagod ka naman. Ayos lang yun. Saka magsa-sideline din ako mamayang hapon kay Kuya Lester. Yung nagbebenta ng isda. Oo, yun nga. Basta ate, promise mo sa akin ha, pag pagod ka na wag mo nang pilitin. Sarili mo kasi baka magkasakit ka pa. Promise. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Risa, nandiyan ka na pala. Tinala mo ba yung mga gulay na in-order ko? Opo, Aling Sali. Ito po. Talong, pechay, okra at sitaw. Kakaani lang po kaninang umaga kaya sariwa talaga. Maganda pa tong mga gulay mo ah. Sa bagay, kakaani nga lang eh. Magkano lahat? 500 pesos po lahat, Aling Sali. Medyo mahal. Pero sige na nga. Alam ko namang pinaghirapan mo yan. Heto, bayad. Salamat po, Aling Sali. Tamang-tama, pwede mo to para kay Annette. Mabibili ko na rin ng lechon para sa kanya. Ay, sandali lang, Risa. Naaalala mo ba yung utang ng tatay mo sa akin nung nakaraang linggo? Ha? Hindi ho. Kasi hindi ko naman alam na may utang siya sa inyo. Meron. May utang siya dito, iha. Yung gin at sigarilyong binili niya nung Sabado ng gabi. 220 pesos lahat yon. Hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Ganun po ba? Pwede po bang sa susunod ko na lang bayaran? Wala pa po talaga akong extra ngayon. Nako, hindi pwede iha. Ang tagal na nun. Baka
nakakalimutan na naman ng tatay mo. Ipabawas ko na lang sa bayad mo, ha? Ay, pero, Aling Sali, kung ibabawas niyo po yun, baka wala na ho kaming makain mamayang gabi. Ay, paano naman ako, Riza? Hindi ako pwedeng malugi. Negosyo rin to. Kaya ibabawas ko na lang yung 220 pesos. Ay, sige, okay lang po. Eto na, pinawasan ko na. Ang matitira sa'yo ay 280 pesos. Ayos na yun, di ba? Opo. Sabihin mo sa tatay mo, ha? Huwag siyang magtago sa akin kapag dumadaan. At kung uutang pa siya, siguraduhin niyang may pangbayad. Opo, pasensya na po talaga. Sige na, Riza. Ingat ka sa daan. At salamat sa mga gulay. Opo, salamat din po. Ano ba naman to? Bakit ba naman kasi hindi ako palarin ngayon? Paano na tong birthday ni Annette? Anong ibibigay ko sa kanya mamaya pag uwi? Ano ba naman yan, Manong? Mag-ingat naman kayo sa pagmamaneho. Kita nyo namang may tao. Sa putikan pa talaga kayo dumaan. Ay, lapad-lapad naman ang kalsada. Teka, ano yun? Ay, ano to? Wallet? Sayang naman. Mukhang mamahalin pa naman. Nagulungan lang ng truck. Mabuksan nga. Okay. Ha? Oh, may 500 pesos sa loob. Hindi nabasa. Wala namang tao sa kalsada. Kanino ko kaya ito isusuli? Imposible namang sa kotse to galing. Nagulungan nga to ng sasakyan. Wala naman sigurong masama kung ibibili ko na lang ng lechon tong pera. Hindi ko naman to ninakaw eh. Teka, si Kuya Lester ba yun? Kuya Lester, bibili din po ba kayo ng lechon? Ano po pala ang ginagawa niyo rito? O Risa, ikaw pala. Bakit iha? Bibili ka ba ng lechon manok? Opo kuya, para po sa birthday ng kapatid kong si Annette. Birthday pala ng kapatid mo ngayon. Ito. Sa'yo na lang to. Ha? Lechon? Sigurado po ba kayo kuya? Oo. Gift ko na yan sa sister mo para sumaya naman siya. Saan naman po itong may-ari ng lechon house? Hindi pa po tayo nakakabayad. Ako ang may-ari nito, iha. Umalis na kasi ang ate ko dahil siya'y bumalik na ng US. Kaya tin-over niya na sa akin itong business niya. Sige na, kunin mo na yan. Naku, nakakahiya naman po kuya. Huwag ka nang mahiya. Para sa kapatid mo talaga yan. Pa-birthday ko. Ito pa saglit. Ito Risa, dalhin mo na rin to. Isang order ng sisig bangus. Pangdagdag sa salo-salo ninyo. Nakakahiya naman po. May pangbayad naman ho ako. Kahit yung bangus na lang po ang bayaran ko. Hindi na iha. Yang perang yan, itado mo na lang yan para may panggastos kayo bukas. Naku, salamat po talaga kuya. Wala yun. Sige, ha? Iha, mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Riza anak, buti dumating ka na. Bilisan mo, si Annette. Ang init-init ng katawan. Hindi na makahiga na maayos. Ha? Saan po? Tingnan mo. Annette! Bakit di niya dinala
sa ospital si Annette. Malayo ang ospital dito sa ating, Riza. Mahihirapan tayo. Dahil di ko alam kung saan hahagilap ng pera. Diyos ko! Paano to? Ang init-init niya! Nanginginig na ako! Kanina pa siya ganyan, anak. Tapos ayaw na rin kumain. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Inat lang yun kagabi. Tapos nagkaganyan na. Sandali lang. May dala akong pagkain. Ito. May lechon manok at sisig na bangus. Sabi ni Annette, gusto raw niya to sa birthday niya, di ba? Ate, balit yung manok. Oo, bunso. May lechon manok at sisig pa. Para sa'yo to. Dinala na ni ate ang promise niya sa'yo. Salamat. Ate, ang bango. Gusto mo bang kumain, anak? Annette. Sige na. Magaling ka. Malakas ka. Tara na. Tayo na. Aalalayan kita. Gusto kong kain konti lang, Nay. Pero di ko pa kaya tumayo. Gagawa ng paraan si ate para madala ka sa ospital. Tay, ito 750. Siguro, pwede na yan para sa panggasolina. Pakiusapan niyo na lang po si Mang dito. Pakyawin natin ang tricycle niya para madala na sa ospital si Bunso. Riza, anak, paano nang merong pambayad sa doktor? Ako na ho bahala. Susubukan ko pong makahiram ng pera kay Kuya Lester. Ang mahalaga, madala natin sa ospital si Annette. Ate, gusto ko lechon. Eto, huwag ka nang mag-alala. Dadalhin ka namin sa ospital. Wag na, ate. Okay na ako. Gastos pa yan. Wala tayong perang pambayad sa doktor. Masaya ako dahil nakasama ko kayo sa birthday ko. Tapos ay lechon pa. Salamat, ate. Annette, anak. Anak! Anak, huwag naman ganyan. Akala ko ba gusto mo pa ng lechon? Sige na, anak. Hindi, Annette. Tara na ho, Nay. Tay, dalhin na ho natin siya sa ospital. Dok, ang anak ko ho. Pasensya na po kayo, Gina. Ginawa na po namin ang lahat. Pero, hindi na po kinaya ni Annette. Ang kinamatay niya ay congenital heart disease o sakit sa puso na meron na siya mula pa nung pinanganak mo siya, Mrs. May intellectual disability din po siya. Kaya, mas mabagal at mahina ang paglaki ng ilang part ng kanyang katawan. Dahil po doon, hindi na po siya nakalaban ng matagal. Alam ko pong sobrang sakit nito. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na lumaban si Annette hanggang huli. Annette! Patawad. Patawad, anak ko. Di man lamang kita na ipagamot. Kung may sapat lang sana akong pera, dapat nagamot na ang anak ko.
Tama na yun, Raul. Ayusin na natin siya para may uwi. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Nay, tay, ngayong nakagraduate na po ako, magpapaalam po ako. Ha? Anong magpapaalam? Gusto ko pong mag-college kaya sa lalong madaling panahon, luluwas po ako ng Manila. Tutulungan ako ni Kuya Lester para makapag-aral. Mag-working student po ako. Saan ka doon titira? Sa kamag-anak po ni Kuya Lester, Nay. Ano? Maynila? Risa, anong pinagsasabi mo? Wala kang pupuntahan. Dito ka lang sa probinsya. Tay! Sigurado ka ba, anak? Ang layo ng Manila. Paano ka doon mabubuhay mag-isa? Opo, sigurado ho ako at kaya ko po. Hindi ko pwedeng sayangin tong pagkakataong to. Tay, alam ko pong hirap na po tayo rito. Nay, tay, konti na lang ho, abot kamay ko na ang pangarap ko. Eto na ho yung sinasabi ko sa inyo. Magkakaroon ako ng kahit paano maayos na trabaho. Hindi mo kailangang tumulong sa ganong paraan. Magtanim ka na lang sa bukid. Tay, hindi. Kung ayaw mo, edi mga tulong ka na lang sa bayan. Yang pagmamaynila na yan, dagdag palamunin lang din yan sa huli. Baka mabuntis ka lang dun. Pag nagkataon, kami pa rin ang kukonsumihin mo. Hindi, tay. Buo na ho ang desisyon ko. Aalis ako. Tigilan mo yung Maynila na yan. Buti sana kung si Lester lang ang pupuntahan mo ron at magtatrabaho ka sa kanya. Paano kung hindi? At mapunta ka lang sa kabaret tulad ng iba? Hindi mangyayari yun, tay. Sadyang madumi lang talaga ang isip nyo. Puro kayo pagdududa. Hindi ka alis dito. Tay, aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Tama na! Ako ang masusunod. Anak lang kita. Raul, baka pwede naman. Halika rito, Risa. Tay! Ang dapat sa'yo, kinukulong sa silong para magtanda ka. Huwag naman ho. Huwag ka nang sumagot-sagot pa. Wala ka nang magagawa. Halika rito. Tay! Oh! Diyan ka! Aray ko! Risa, halika anak. Baka pa bumalik ang tatay mo. Labas, dali. Opo, Nay. Sandali lang po. Nay, sige na anak, dalhin mo yung mga gamit mo. Huwag kang lilingon, basta ipangako mo sa akin. Mag-iingat ka ron, ha? Opo, Nay. Salamat po. Pangako, babalik akong may mararating. Sige na anak, umalis ka na. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Patunayan mo sa tatay mong kaya mo. Mahal ko po kayo, Nay. Pakiusap. Sabihin niyo na lang po kay tatay na patawarin niya ako. Ako na bahala. Sige na, tumakbo ka na. Risa? Ikaw ba yan? Grabe, parang kahapon lang noong nagtitinda ka pa ng isda dito sa barangay natin. At saka, ang liit mo pa noon. Opo, ako nga ito. Grabe, Kuya Lester, ang tagal nating di nagkita. Kamusta ka na? Ayos naman. Pero ikaw? Aba, seafarer ka na pala ngayon, ha? Oo, kuya. Kakauwi ko lang galing barko. Nakakamiss din tong bayan natin. Sakto talaga ang pagbalik mo, Riz. Plano ko na kasing ibenta itong tindahan ng isda, pati na rin yung ihawan at lechon house ko sa kanto. Ha? Pati yung ihawan? Ang dami ng suki mo ron ah. Oo, sayang nga eh. Pero magmamigrate na kami ni Mabel sa Amerika.
Hindi ko na kayang bantayan lahat ito. Ay, ganun po. Sayang naman, kuya. Pero ang ganda ng negosyo mo. Mukhang malakas pa naman ang kita rito. Kaya nga gusto ko, ikaw ang magpatuloy. Alam kong kaya mo. Marunong kang magpursige. Kuya, seafarer ako, hindi negosyante. Baka matalo lang ako sa diskarte. Hindi mo kailangang maging eksperto, Riz. Puso lang at tiyaga. Yan ang puhunan mo. Kilala kita. Alam ko ang kalibre ng determinasyon mo. Alam kong uunlad ka pa. At hindi ako nagsisisi na dinala kita ng Manila noon para maging working student. Sige kuya, para makabayad man lang ako ng utang na loob ko sa'yo. Ako na ang sasalo rito. Basta ba, gabayan mo pa rin ako kahit nasa malayo ka na, ha? Oo naman. Malakas ka sa akin. At parang nakababatang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Tay, kamusta na ho kayo? Mabuti naman ako, Risa. Eto, mahina na ang tuhod at hindi na makapagtrabaho sa bukid. Tay, hindi ba sinabi ko na ho sa inyo na wag na ho kayong magtrabaho doon? Nabuburyong ako dito Sasakit na naman ang rayuman nyo at aatakihin na naman kayo ng high blood niyan. Maghanap na lang ho kayo ng ibang mapagkakaabalahan, Tay. Sa bagay, may punto ka. Ako nang bahala, Tay. Hahanapan kita ng mapagdidiskitahan mo. Sige, ikaw ang bahala. Pasensya ka na, ha? Tay? Patawarin mo ako. Tama nga pala talaga ang sinabi mo dati. Mabuti na lang talaga. Natakasan mo ko nung kinulong kita sa silong. Kasi naman, Tay, sa dinami-dami ng pagkukulungan mo sa akin, sa silong pa talaga, malamang, madali lang talagang buksan yun. Di mo pa dinala yung susi, di naisahan ka ni nanay. Salamat, ha? Mga sutil kayo Pero anak, kung buhay lang sana siguro si Annette, sigurado, tuwang-tuwa yun kasi nagtagumpay ka. Ang ate niya. Oo nga po. Sige na, Tay, huwag mo nang isipin ang mga pagkukulang mong yun. Ang mahalaga, importante. Tama ng drama, kain na muna kayo, oy. Sino yun? Maya, anak. Maya? Ate? Tay, Nay, Riza, kumusta na kayo? Taba mo, ate, ah. Ay, grabe ang taba talaga. Balita ko, nak. Nakatapos ka na rin. Oo, Tay, nakagraduate na rin po ako ng college sa tulong ni Riza. Talaga? Bakit wala man lang akong balita sa'yo? Puro ka lang padala. Kaya akala ko talaga nagtatrabaho ka pa sa kung saan dahil umalis ka sa mga Divera. Nang makagraduate si Riza sa high school, Tay, sabay kami nag-Manila. Nagsikap rin po ako para makatapos ng high school dahil natigil ako nun. Pasensya ka na, Maya, anak. Kasalanan ko ang lahat ng yan. Naging makitid ang utak ko noon Ay naku, si tatay talaga. Hindi rin naman po ako magiging matibay ng ganito kung hindi kayo naging batas militar sa akin nun Hayaan nyo na yun, Tay. Kalimutan mo na yun. Uy, habang naglalambingan kayo dyan, merienda na muna tayo. Gutom na ako kanina pa. Sorry naman, Nay. Ilabas ang walang kamatayang DJ Eve 16-in-1 coffee at ang walang kamatayang lechon ni Lester. Tara na, chibuga na. May sorpresa ako sa inyo. Lilipat na tayo sa bagong bahay natin bukas. Talaga, anak? Bukas talaga? Yes, Nay. Bukas na bukas din. At yes, Tay, may bahay na talaga tayo. Di ka na nanaginip. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo.
Riza, tikman mo na to. Ang sarap ng lechon dito, promise. Ayoko, Danny. Di mo pa rin ba makalimutan? I-let go mo na. Hindi ko yun kayang kalimutan, Dance. Kung buhay lang si Annette, Riza, malulungkot yun. Simpleng pagkain lang naman to. Alam ko, pero hindi ko talaga kayang tumikim niyan ulit. Dahil pakiramdam ko, babalik sa akin ang una at huling tikim ng nakababatang kapatid ko sa pagkain na yan. Riza, hindi yan. You have to overcome your fear. Kaya mo yan. Come on. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Danny, Imbis na magpakulong ka sa nakaraan mo, gawin mong inspirasyon si Annette. Kaya ka nga natutong tumayo sa sarili mong mga paa at naging matagumpay sa buhay. Dahil ayaw mong maranasan ulit ng pamilya mo ang hirap na dinanas nyo noon, di ba? oo, pero ang hirap, Danny. Hindi mo pa nga sinusubukan. Nahihirapan ka na agad? Go! Kaya mo yan. Ano kasi? Riza, ikaw lang ang business owner na hindi tumitikim sa sarili mong produkto. May palitsyon, paella with peanut sauce ka pang nalalaman at crispy pata bulalo. Kung hindi mo naman titikman ang pinakamenu, ang original na lasa ng lechon manok ni Kuya Lester. Pero Huwag mong hayaang makulong ka sa nakaraan, Riza. Masasayang lang ang guidance sa'yo ni Kuya Lester pag ganyan ka. sige, sisikapin ko. Nasa loob na ba ang pasalubong natin kina nanay at tatay? Oo. 10 box ng DJ Eve 16-in-1 coffee at ilang set ng barley yun. Dati, hindi talaga natin mabili ang mga yan, ano? Akala ko nga hanggang panaginip na lang ang lahat eh. Oo nga. Hindi ka na nanaginip, Riza. Kasama mo ako sa lahat ng oras na kailangan mo ako. Danny, tingnan mo ang mga ibon, oh. Grabe, ang sasaya nila. Buti pa sila, walang problema. Kung nakikita lang sila ni Annette, sigurado maaaliw siya. Sayang, Riza. Hindi niya mawi-witness ang kasal natin. Bata pa lang tayo, talagang magaan na ang loob ko sa kanya. Kaya pag nagkaanak tayo, isusunod ko siya sa pangalan ni Annette. Kung magiging isa siyang babae. Sure ka na ba, babe, na okay ka lang dito sa bahay? Gusto mo, kumuha na lang tayo ng makakasama mo. Baka kung mapano ka pa. Ano ka ba, babe? Okay lang ako at sanay ako sa pagkilos dito sa bahay, di ba? Alam ko naman yon. Kaso buntis ka. Natural worried ako masyado. 2 na kayo eh. Oh, masyado ka naman, babe. Hindi yan. Ano ang gusto mo? Mag-alala ako, hindi? Pwede both. Baliw. Ano at nagtatalo kayong mag-asawa dyan? Si Riza ho kasi, Nay. Ang tigas ng ulo. Gusto ko sana kumuha ng katulong para maalagaan sila ng anak ko. Pero no worries, Nay. Lambingan lang to. Sus, yan lang bang problema niyong dalawa? Ako na. Kami na lang ng tatay Raul nyo ang mag-aalaga kay Riza, Danny. Mahirap nang magtiwala sa mga tao ngayon. Malakas pa naman kami. Oo nga.
Hanggang sa makapanganak si Riza. Naku, salamat po, Nay, Tay. Wow, mag-aalaga na si tatay. May pagpipilian ba ako? Wala. Uy, tay, paglaki niyan, turuan mo sa bukid ha. Malamang, yun talaga ang gagawin ko. Hoy, walang bigas kung walang magsasaka. Wala akong sinabi ha. Gusto mo, mag-practice ka ng dilig sa sakahan ngayon para masanay ang baby mo. Tay, wag. Baka lumabas nang wala sa oras ng apo mo. Ay, oo nga pala. Sorry. Oy, hoy. Magkape nga muna kayong mag-ama. Pagbabatukan ko kayo eh. O yan, eto na. Templado na yan ha. Yeah, baby. Sarap mo. Este, ang kape pala. Aray. Gunggong ka. At ngayon, balikan natin ang pagpapatuloy ng ating dulang Salamin ng Mundo. Ate, wala ka ba talagang balak mag-asawa? Naku, wala akong oras para dyan, Riza. Hindi naman habang buhay mananatili kang workaholic. Dapat may time ka rin para maghanap ng mapapangasawa mo. Ay nako, Riza. Masaya na ako na maaalagaan ko ang mga anak niyo ni Danny. Pero iba pa rin pag iyo, syempre. Naku, ikaw talaga. Aasikasuhin ko na lang tong business niyo, no? Kasi sa ibang bagay. Nag-iisip nga ako, ate, kung ibibigay ko na sa'yo tong ownership ng lechonan. May mga restaurant pa naman si Danny eh. Medyo mahirap lang kasi i-manage ngayon ang mga negosyo, lalo na't magkakaanak na kami. Mababawasan na ang oras ko sa pagbabantay ng lechon house, sa ihawan at iba pa. Ayos na ako sa pamamahala nitong business niyo. Huwag mo na akong bigyan ng mas mabigat pang responsibilidad. Kasi utusan lang ang peg ko. Ikaw talaga, ate. Ibibigay ko to sa'yo sa ayaw at sa gusto mo pag nag-asawa ka na. Hay nako. Sa ayaw at sa gusto mo, kunin mo to. Ano, gagaya ka sa kapatid mo, ha? Wow ha, tatay lang ang peg. Gayang-gaya ha. Ano te, carbon copy ba? Hoy, Ay, kabayo! kayong dalawa, tigil-tigilan niyo ako ha. Ay naman, bigla ka na lang sumusulpot. Pagkukutusan ko kayo eh. Pero tama si Riza, Maya. Kunin mo na. At kaysa naman, iba pa ang magmay-ari ng negosyo ng kapatid mo. Sa bagay tay, may punto ka po. Basta ba 100 to 100 ah? Meaning wala ka na dun. Ay, grabe siya. Joke lang. Riza, tapos ka na bang mag-ayos ng mga papeles para sa transfer ng business kay Ate Maya mo? Oo, babe. Na-finalize ko na kanina. Ay, nako, si Ate Maya talaga. Bahala siya sa ayaw at sa gusto niya. Ililipat ko sa kanya ang ownership ng ilan sa mga business natin. Deserve din naman kasi niya. Dahil matagal din niyang pinaunlad yun. Ang sarap pala sa pakiramdam yung parang may tinatapos kang chapter sa buhay mo. Chapter? Parang ang lalim naman yan. Eh kasi, totoo naman babe. Parang kahapon lang. Puro paghihirap at iyak ang alam ko. Pero ngayon, haharap na naman tayo sa panibagong yugto ng buhay natin. Pero pumayag naman si ate, di ba? Nag-second emotion na nga si tatay eh. Sa bagay. Alam mo, proud ako sa'yo. Lahat ng pinagdaanan mo, mula sa pagkawala ni Annette hanggang sa pagbangon mo,
Hindi biro yun. Alam mo, minsan naisip ko, kung nandito si Annette, siguro siya na yung unang matutuwa sa lahat ng nangyayari sa atin. Sigurado ako, lalo na ngayon. May baby na tayo. Oo nga, alam mo Danny, bawat tagumpay ko, bawat ngiti ko ngayon, may part si Annette doon. Kasi kung hindi nangyari yun, baka hindi ko rin matutunang tumayong mag-isa. Minsan talaga, kailangan nating masaktan para mas maging matatag. Oo, pero hindi ko rin kakayanin kung wala ka. Salamat ha, kasi kahit anong nangyaring unos, nandyan ka pa rin para sumuporta. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta tandaan mo, Riza, lahat ng naranasan mo nun, pinalitan ng panibagong dahilan para maging masaya. Alam mo, parang ngayon ko lang naramdaman na buo na ako. Hindi na ako takot sa alaala ni Annette. Kasi alam kong hindi na siya malungkot at hindi ko na rin kailangang maging malungkot. That's my girl. Yan ang gusto kong marinig. Danny, kapag lumaki si baby, gusto kong ikwento sa kanya lahat. Kung paano tayo nagsimula, kung paano natin pinaghirapan ang lahat, at kung paano akong natutong magpatawad at magpasalamat sa nakaraan. Magugustuhan yun ni baby. At sigurado akong ipagmamalaki ka niya. Babe, sa wakas, parang natingman ko na ulit yung lasa ng buhay. Hindi na mapait, hindi na masakit, kundi masarap, gaya ng lechon na lagi mong pinipilit sa akin noon. So, ibig sabihin, hindi ka na matatakot kumain ng lechon? Oo, pero may isa pa tayong problema, babe. Ano naman? Ang alta presyon at high blood pag napapasarap ang kain. Makapaniwala sa aking makikita, lahat ng panalangin ko ngayon may kasagutan. Lahat ng pinagdaanan at pinaghirapan, nagbigay ng kalakasan upang marating ang isang pangarap. Ako'y naniniwala, ako'y lilipatatag, lahat makakakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap, kahit saan, kahit kailan. Alam kong ako'y patungo sa marami pang tagumpay. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala, ako'y lilipatatag, lahat makakakita. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggat aking makakaya. Unti-unting mararating, tagumpay ko'y makikita. Patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap, patuloy ang patuloy ang Ay, salamat buti naman. Nakatulog na si Annette Leet. Pagod pero happy. Ganda talaga niya. Anghel na kamukha mo. At least, mana sa akin ang kaputian niya. Ambisyoso, baka sa ilong lang mana sa'yo. Ay, grabe siya. Mana kaya sa akin talaga. Ay, ang apo ko, ang ganda talaga. Nay, dahan-dahan po, magigising si Annette Leet. Ay, sorry naman.
Danny boy, huwag mong sasanaying kargayan ha? Alam mo na ang bata, di yan titigil pag di nakakarga. Yes, tay. O paano yan? May bagong CEO na tayo ng family. Ako na official babysitter wala nang bawian yan Ate, hindi babysitter ang tawag dun. Tita na walang day off at walang jowa. Char! Ang tawag doon, spoiler in chief. Hoy, gusto ko akong unang magpapatikim ng food sa kanya. Of course, dapat ang unang matitikman niya, hindi gatas, kundi lechon sauce. Hoy Maya, lagot ka sa akin. Uy, mga to, nagising tuloy. Oy, baby, tulog na ha. Ay wow, may voice ka rin pala, Riza. Siyempre, sa akin man na yan. Sige nga, sample nga tay. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. O ano, Maya, ha? Di ikaw na tay. Patatalo ka ba, te? Sige, banat! Ay, tigil-tigilan niyo ako sa mga kalokohan niyo Nagsungit na naman si Manang. Paanong di magsusungit yan walang jowa? Hanapan ko nga mamaya. Gusto mo, nak? Tay, gusto mong kape? Change topic lang, nak. Pero seryoso guys, Riz, parang kahapon lang umiiyak ka dahil natatakot kang balikan na nakaraan mo Pero ngayon ibang luha na yan Oo ate, pero hindi dahil sa sakit, kundi sa saya. Kung nandito si Annette, sigurado ako siya ang pinaka-excited ngayon. Sigurado akong proud yun sa'yo kung buhay yun ngayon. Alam mo, Nay, nung tinikman ko ulit yung litson, dun ko naramdaman na handa na ako. At ngayon, parang natikman ko na naman yung pinakamasarap na biyaya sa buhay. Ayan, yan, ha? Tapos ang diet mode nito. Gawin mong excuse kasi nagpapasuso ka. Kain pa more. Sa bawat laban ng buhay, may mga panahong mapait. May mga sandaling tila wala ng lasa ang mundo. Parang kahit anong pilit, hindi mo mararamdaman kung saan ka lulugar o kung may naghihintay pang tamis sa dulo. Si Risa, minsang nalugmok, ngunit natutong bumangon. Minsang natakot, ngunit natutong manalig. At minsang namuhay ng mag-isa. Subalit ngayon ay may pamilya ng handang yakapin ang bawat bukas kasama niya. Hindi madali ang paghilom, ngunit tulad ng lechong niluto ng mabuti, ang mga sugat ng puso kapag pinatagal sa tamang init ng pag-ibig at pagtanggap, unti-unting nagiging malambot. Sana'y naibigan niyo ang ating kasaysayang tinampok sa linggong ito, naway magsilbing paalaala sa atin na kung talagang sasabayan ng gawa ang pangarap, magkakaroon ito ng katuparan. Let's watch. Mga nagsiganap: Jason Catalunya bilang Tatay Raul, Sarah Joyce Ocampo bilang Maya, at si Redsel Jodal Hinene bilang Nanay Lerma at si Riza. Naglapat ng musika at tunog, Haber John Tarala. Sa panulat ni Redsel Jodal Hinene, inedit ni Haber John Tarala. Vocal editor, Jason Catalunya. Overall editor,
Haber John Tarala. Ito naman pong inyong lingkod, si DJ Eve, Eva Secretario Bubier. Muli nag-aanyaya sa inyo na patuloy niyong pakinggan ang magagandang kasaysayang itatampok natin sa mga susunod pang linggo. Hatid pa rin ito sa inyo ng 102.7 FM, DCEB Radyo Pulangi sa pakikipagtulugan ng DJ Eve's Multimedia Production at ng Teatro and Tablado Drama Production. Salamin ng Mundo.